Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome to this episode of Men of Light. Ito po ang episode natin para sa unang linggo ng Kwaresma. At ang ating ebanghelyo ay Mark chapter 1 verses 12 to 15 at ang pamagat ng episode na ito ay Kakagat ka ba? Okay, kung isda ka at alam mo na itong mukhang masarap na pagkain na nasa harapan mo ay pain pala na nakakabit sa pambingwit, kakagat ka ba? O another example, kung manok ka at alam mong itong palay na kusang nilalapit sa'yo, paraan lang pala nung taong gustong humuli sa'yo para iluto ka at gawin kang tinola, tutukain mo ba ito? Well, obvious naman ang sagot kasi hindi naman talaga tayo isda o manok. Mga tao tayo, mga tao tayong nag-iisip, nagsusuri, kumikilatis at nakaaamoy din ng panganib. Gayunpaman, aminin ho natin, kahit gaano tayo katalino, kung minsan napapahamak pa rin tayo. May mga sandali na nadadala tayo ng udyok ng ating mga hilig, ang ating pagnanasa. At ito namang si Satanas, pareho din ang paraan na ginagamit niya para mahulog tayo sa kanyang bitag. Tinuturing din niya tayong mga hayop o mga isda na binibingwit o mga manok na pinatutuka. In a way, insulting, 'di ba? Pero sa totoo lang, medyo mahusay din siya. Ang Kwaresma ay panahon ng pagsasanay ng kalooban at diwa para matutunan natin na paglabanan ng mga tukso sa buhay upang ang pagkatao natin ang manaig imbes na yung udyok ng laman o ng mga hilig o pagnanasa na likas sa lahat ng mga hayop sa daigdig. Pasintabi po, 'di ba, hayop din naman tayo. Kahit masakit pakinggan, kahit tinuturing nating insulto na matawag na hayop, aminin natin, 'pag nahaharap tayo sa mga tukso, minsan lumalabas ang dun palang lalabas ang pagkakaiba natin sa mga hayop. Na tayo'y mataas ang dignidad, tayo'y kalarawan ng Diyos. Siguro ito ang ibig sabihin ni Saint Mark sa gospel reading, kasi sinasabi niya na nanatili si Jesus sa loob ng 40 days at tinukso siya ni Satanas at noong nasa disyerto siya, he was in the midst of the beasts. Nasa piling siya ng mga hayop. Pero kahit ramdam niya ang likas na udyok na makahayop, hindi siya bumigay dahil inalalayan daw siya ng mga anghel. Maganda hong palaisipan nito kasi tayo ring lahat, sa mga disyertong kailangan nating tawirin sa buhay, meron tayong makakapiling na mga asal hayop at mga asal anghel. Ayon kay Saint Mark, kaaresto pa lang ni John the Baptist noon at delikado din daw ang lagay ni Jesus dahil sa kaugnayan niya kay John the Baptist. Kaya si Jesus mismo umatras muna sa disyerto at nanirahan siya doon ng 40 days. Pero imbes na magtago siya sa disyerto o manatili na lang doon, pagkatapos ng 40 days, nagdesisyon siyang lumabas at mangaral ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos, simula ng misyon. Sa episode po na 'to, pagninilayan natin yung tinuro sa atin ni Jesus na paraan ng pakikipagbuno sa mga tukso ni Satanas. Ang unang round ng ating discussion ay ang tungkol sa pakikipagkaisang puso at diwa sa Diyos, na importanteng, paraan para matutunan nating supilin ang udyok ng laman, ang pakikitipan sa Panginoon. At ang pangalawa ay ang pakikilahok sa misyon, na ipahayag ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos, na kapag malinaw ang ating sense of mission, medyo hindi ganyan kadali na maibagsak tayo ni Satanas.
Sa third part po magkakaroon tayo ng munting Bible study portion at doon ay gagawa po tayo ng kaunting comparative study ng, kuwento ng tukso, the temptation story in the Synoptic Gospels, meaning in the Gospels of Matthew, Mark, and Luke. Kasi wala namang temptation story in the Gospel of John. So there you are. Ito po ang magiging general outline nitong ating discussion dito sa Men of Light for the first Sunday of Lent. Pakinggan po natin ngayon ang ating gospel reading to be proclaimed to us by Judge Jovay Rosario Mercado from Mark chapter 1 verses 12 to 15. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. Maiilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maraming salamat po sa nagbasa sa ating gospel reading, si Judge Jovay Rosario Mercado. Kayo po ay nanonood ng aming episode for the first Sunday of Lent ng Men of Light. Ang pamagat po ng episode na ito ay Kakagat Ka Ba? At ang ating pong gospel reading ay Mark chapter 1 verses 12 to 15. Ito po si Bishop Ambo David mula dito sa Diocese of Caloocan. Bumabati sa inyo lahat. Ito po si Father Deo Galang, nasa Holy Cross Parish po ako, sa Pambato, Angeles City. Father Edwin Pilay po, andito ako, nakikiparoka kay Father Deo sa Chapel 2, St. Joseph the Worker Parish. Ewan ko lang, Father Edwin at Father Deo, kung medyo nag-react kayo dun sa title, no? Kasi ngayon wala na-realize na ito palang expression na ito ng kakagat ka ba? Kumagat naman, parang gano'n, no? Parang may kinalaman pala doon sa ano, yung pain, no? Pain. Oo, parang napakamangmang naman natin na hindi natin ma-recognize yung pain. Ang mga tipong pinapain, mga hayop, di ba? So, in a way, parang insulting ang tukso eh. Insulting eh. Parang it is appealing to our lower selves, di ba? Pero, yun na nga eh, yun yung kahit sabihin mong insulting siya, in a way, totoo na kung minsan nakukuha tayo, na napapakagat naman talaga tayo. At minsan meron ako narinig na misis na inaway ang mister niya kasi nangatwiran pa yung mister dahil nangaliwa siya. Tapos ang sabi ng mister, anong magagawa ko, dear? Palay na yung lumalapit sa manok. Ang sagot naman ni misis, ba't mo tinuka? Ano ka, manok? Ang ibang salita pong ginagamit, Bishop, ay patibong. Patibong, yan. Patibong, opo. Yung parang nilalagay yon para ika nga ay makuha kung tao o hayop o ano man ay inihanda talaga yon na gawin para makuha yung gusto. Patibong ang tawag. Totoo, yeah. At well, alam mo actually, symbolic ang desert sa ating pananampalataya, no? Kahit
na malinaw na yung sinisimbolo ay pagtawid mula sa pagkaalipin, patungo sa paglaya, parang naging malinaw din sa bayang Israel na hindi sila makatatawid kundi muna magaganap ang pakikipagkasunduan nila sa Diyos. Kasi ang question natin dito sa first part, na unang layunin ng disyerto ay what does it take para hindi tayo mahulog sa patibong, para hindi tayo mahulog ng madali sa bitag ni Satanas. At ito yung parang meron tayong parang nakaangkla tayo, may anchoring tayo, no? May grounding tayo sa covenant, sa pakikipagkasunduan sa Diyos, sa pakikipagtipanan. Kasi yun yung pinaka-heart of the desert experience of the Israelite people, the covenanting in the desert of in Mount Sinai. Yeah. Kung sa naalala ko, Bishop, kasi ngayon, minsan pina-follow ko yung gera sa Russia at Yeah. sa Ukraine. malaking element yung mines in between Russia and Ukraine. Yung mga patibong talaga na pag natapakan mo, mamamatay ka. Kasi mga, Yeah. kaya kung minsan merong special training at saka equipments, may aso pa sila to trace the mine. Kasi it's not only meant to make you unfree. No? Yung patibong, you will be captured. Pero it will really kill you also. That's how deadly it is. No? Pwede po pwede ho sa ating buhay that the desert that we have to go through is a reminder of the covenant and to keep us safe with that covenant. And that covenant is for us to be protected more than an obligation or more than a limitation to our life, but a way of life that will protect us from any further harm. Yes, oo. Ang covenant, ay isang parang, it's very interesting na yung covenant sa Mount Sinai ay nasa pinakaubod, nasa pinakagitnang-gitna. Kumbaga sa sandwiching, ito yung palaman. Kung ang desert story for 40 days ay sandwich, yung palaman, yun yung covenant episode. Yung kasundo ng Diyos sa bayang Israel na para bang parang ito na yung advanced message to the people. Kung gusto niyo magtagumpay sa pagtawid, kailangan maging matatag kayo sa pakikitipan sa Panginoon. And then yun yung parang message ng ating first reading, by the way, no? Kasi ang ating first reading ay tungkol doon sa covenanting with the family of Noah. It's sa Genesis chapter 9 verses 8 to 15. At nung lumitaw ang bahaghari, the rainbow, as symbolic of the covenanting between God and the family of Noah. Yeah. Ito pong covenant na to, hanggang ngayon napakahalaga sa mga modern day Jews. And for us Catholics, for us Christians, that covenant also is a reminder that our commitment in life will always be our protection from anything that could harm us. Kaya siguro maganda yung nagkakaroon po ng yung wedding anniversary, celebration with covenant. It's a reminder. Tayo naman, meron po tayong mga ordination anniversary. Yun yung anniversary nyo sa pagka-obispo. These are reminders of the covenant we made as bilang mag-asawa, and our ordination, our commitment, our covenant with our God, our calling and our mission. Parang in our time, we can make that relevant. And when we go back to our own commitment sa mga doktor, sa mga nurses, sa mga lawyers, we have all our commitment, di ba po? Yeah. Kaya meron tayong di ba, pagka Christmas, yung ating renewal of vows. No? Yes. Ginagawa ulit, no? Nire-renew. At doon nga alam ko, Bishop, sa mga madre, may pinipirmahan pa sila. Di ba? Oo, yeah. Oo, yung sa renewal of vows nila, may pinipirmahan sila na parang mga documents, no? Bilang pagsasariwa nung kanilang mga pangako. Naalala ko tuloy, Father Edwin at Father Deo, may kakilala ako na isang lalaki na may asawa,
tapos minsan daw parang muntik na siyang mahulog sa tukso. Kasi nasa isang resort siya tapos, hindi niya kasama ang misis niya and, parang tipong team building ng company nila. Tapos parang natipuhan siya nung isang magandang babae, nilapitan siya. Tapos hinawakan daw niya yung singsing niya, yung wedding ring niya. Aalisin na niya kasi obvious na may Obvious, kasama married siya, siya. parang gano'n 'no. Binunot daw niya yung kanyang singsing gano'n 'no. Tapos, magpapanggap na siya na Bin- binata, pero tinignan niya yung kanyang daliri, na-realize niya na kahit binunot yung singsing may bakas pa rin. Maputi, Hindi maputi. Hindi maputi, hindi niya maitago kaya sinuot na lang niya ulit at, that ended his pagkukunwari. It's yung singsing ang nagpaalala sa kanya na umiwas sa tukso. Hindi ba maganda yun? Ganda, Parang maganda. dito rin yung, pinupunto natin dito. Di ba, Bishop, galing din yata sa iyo to, yung interpretation ng Kapampangan. Alam mo rin to, Father Edwin, yung ating kupong singsing. Oo, Oo. Kupong singsing, etong yang timpukan. It's a song about, it's not a folk song lang. It's actually a song of commitment and love. yes. At sabi niya, Mana Katie, I inherited this sing-sing, no? From Indong Ibatan, from my ancestors. It's a commitment of our family. And I inherited it. No? Parang, sabi niya, pag nawala yung sing-sing na to, susukdul kimbanwa, the pain reaches to heaven. No? And Yeah. Ganda. parang it's some kind of a reminder that ating kupong sing-sing is a very Yes. commitment song. Actually, Father Deo, sinasabi din niya ron, "Sangkanking sinino, I pretended to hide my ring." Parehong-pareho dun sa kwento ko. Sa kwento. Nagpapanggap siya, gano'n 'no. Pero kung kailan niya tinago ang singsing niya, imbes na isuot, eh, lalong nawala ang singsing. Parang, you don't hide your commitment, you be proud of your commitment, parang gano'n 'no. Ay naku, time na at, babalik pa po ang Men of Light, please don't go away. At sa second part ay pag-usapan naman natin ang ikalawang layunin ng disyerto ayon sa ating ebanghelyo. Please stay with us. Thank you very much for staying with us dito sa Men of Light. Kayo po ay nanonood pa rin ng aming episode sa Men of Light para sa first Sunday of Lent, unang linggo ng Kwaresma. At ang pamagat ng episode na ito ay "Kakagat ka ba?" Kasama pa rin po natin si Father Deo Galang, si Father Edwin Bilay at ang inyong lingkod, Bishop Ambo David. Ang pinag-uusapan nating gospel is the Gospel of Mark chapter 1 verses 12 to 15, the shortest temptation story in the synoptic gospels. Po. Kanina po sa unang part diniscuss natin ang unang layunin ng disyerto. At ito nga ay yung iugat ang buhay natin sa kasunduan at, upang maging matatag tayo sa pagharap sa mga tukso sa buhay. Ngayon, sa pangalawang bahagi ay misyon naman ang pag-usapan natin. Kasi ayon dito sa kwento ni Saint Mark ay dun sa second part of the gospel reading ay, sabi dito, after John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the good news of God. This is a time of fulfillment, ang sabi niya. So, paghahanda para sa misyon. Ibig sabihin, hindi ho permanente ang disyerto. Stopover lamang ito. Pagkakataon lamang para sa isang spiritual exercise para matuklasan ang kalooban ng Diyos at makitipan sa Kanya. At mula dito'y masimulan ang pakikilahok sa kanyang layunin at misyon. At ang layunin ito ay ang ipahayag ang mabuting balita, ang maging saksi o patotoo sa paghahari ng Diyos. Take note ang paglalarawan ni Jesus sa mission dito ay isang fulfillment.
a fulfillment. Yes, Father Deo. Hindi tayong maraming masasabi. No? We can have a lot of speeches. We can have a lot of knowledge. No? But the question is, are you realizing this commitment also? Mm. Putting it into actual life. Lalo na sa buhay ni na Jesus, they are really church on the move, no? Even when they were sent. And when he sent his disciples, they did not come to go to comfortable callings of established communities. Really, it's the mission of the call to go to the desert. And they were traveling from one place to another, and in between, you're not sure wherever that commitment will lead you. Yes. Yung Bishop kanina nagkwentuhan kami ni Father Deo. Yung desert po kasi ang salitang gamit ay ilang. Ilang na Ilang. lugar. At yung talagang ilang, nakakailang doon. Dahil wala kang makikita ron. Si Jesus nga, ang kasama nga mga hayop o inasistihan siya namin. Pero kasi kapag tayo nag-iisa, yung ating desert experience, talagang kuminsan dumarating pagkakataon na hindi tayo komportable sa sarili natin. At yung desert is a place to see more and to see better, no? Yes. Para mausisa mo rin yung sarili mo. Ano ba yung nangyayari sa kalooban? Siguro, yun talaga yun. Yung mga nakakailang sa iyo ay sagutin mo. Ano ba ito? Para yung mission mo mas malinaw. Kasi baka baggage mo pa yun hindi magiging tagumpay yung mission dahil yung sarili mo ay hindi komportable sa sarili mo. Sabi ko nga para bang sa pag-iisa mo, parang ayaw mong mag-isa. Ayaw mong mag-isa dahil meron kang mga issues gano'n. Yeah. Meron kang sabi kanina po kasi before lunch nag-discuss na kami ni Pater. Yung desert tas ilang. Yung parang sabi niya ni Father Edwin, yung ilang is not a place. Mhm. It's an experience of emptiness. Yes. An experience of when you are not even comfortable with yourself. And it's that kind of loneliness that is empty. It can be possible that that is where we are being called. Parang nailang ako sa iyo, parang you're not comfortable with your own self. To learn to be comfortable with yourself and with your own calling. That's be the desert experience na sinasabi ni Bishop dito. Yes. At yung part ng desert experience is the ascent of the mountain. Kasi nabanggit ko nga kanina, at the heart of the desert episode is the ascent of Moses on Mount Sinai. Hindi ba, siguro kaya kung minsan parang ganoon ang portrayal natin sa pagre-retreat Parang umaakyat sa bundok tulad ng ginagawa natin. Hindi ba, pagpaakyat ka na ng Baguio, parang ramdam mo pagpapalapit ka na, yung lumalamig na yung hangin at nakakaamoy ka na ng mga pine trees. Tapos you look back and then you see ang layo-layo ng natatanaw mo. And I think yun ang symbolic value of the desert. Parang it gives you a perspective in life. Natatanaw mo ang direksyon mo sa buhay and where God is calling you to, where God is leading you to. And I think yun yung isa sa mga pinakamahalagang sangkap ng desert experience. Yung nako-confirm yung sense of mission natin at hindi nagiging madali para kay Satanas para tuksohin tayo. Yun, obvious yun kay Jesus doon sa garden, when he was in the Garden of Gethsemane, di ba? Dahil sinagilahan na siya ng takot at parang natutokso siyang umatras. Parang sabi niya, Father, if it be thy will, sabi niya, let this cup pass away from me. And yet at the end, ang sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi kalooban mo ang masunod. And that's when he fixes himself straight to the will of his Father. Kaya hindi nanalo si Satanas. Sabi nga nabasa ko rin, Bishop, itong si Alan Jones sa isang Episcopalian priest, sabi niya, our desert is a place of revelation and a place
of revolution, no? That's right. Binubunyag sa sarili mo kung ano yung kung sino ka at ikaw ngayon ay tumutugon sa pagbabalik loob o sinasabi nating metanoia, a place of revelation and a place of revolution daw ang desert. Wow, I will remember those words, ha? Opo, Revelation and and revolution. revolution. Yeah. Kasi that I think ganun ang nangyayari sa atin when we are being transformed, di ba? To become effective witnesses. Kasi yun naman ang mission natin ay maging mga mabisang mga patutuo o saksi, no? Nakikibahagi sa mission o gawain ng Diyos sa mundo. And that will not happen kung hindi tayo makapag-develop ng mga disiplina, pagsasanay, no? And 'di ba nung sinimulan natin, lagi ang simula ng Kwaresma hindi naman nagbabago yung reading, hindi ba? Sa Kwaresma, it's always about the fasting, praying, almsgiving, praying, and fasting, di ba? Yun ang lagi nating pagbasa. Hindi yun nag-change, no? At the start of the Lenten season on Ash Wednesday, na ito yung mga disiplina, the spiritual exercises para luminaw yung vision natin of our sense of direction and mission in life. Well, time na po at stay with us. Babalik pa po ang Men of Light. Magkakaroon tayo ng munting Bible study portion about the three temptation stories in well, of course, ang dinidiscuss natin ngayon is the temptation story according to Mark. But you are surely more familiar with the temptation stories of Matthew and Luke. Ano ba ang pagkakaiba nitong tatlo? Medyo yun ang ating explore sa ating Bible study portion. Stay with us. Welcome back po dito sa Men of Light. Nasa ikatlong bahagi na po tayo ng ating kwentuhan, and as usual, we're going to do a little bit of Bible study. Actually, nagawa na po namin ito. Magandang i-refresh na lang for today dahil po ang ating gospel reading is the temptation story according to Mark. And you might be wondering, kasi sigurado ako mas familiar kayo dun sa temptation story as told in the other two synoptic gospels. Pag sinabi kong synoptic, ito yung Matthew, Mark, and Luke, na kapag pinagtabi-tabi mo, marami kang nakikitang pagkakapare-pareho ng tatlo, at kung minsan may pagkakapareho yung dalawa lang, Matthew and Luke, no? At ito po ay naging daan para sa mga dalubhasa sa Biblia para mag-propose ng isang theory ng sources o pinagmulan nitong tatlong ebanghelyo. But okay, ang atin pong gagawin dito sa Bible study portion na ito ay ipaghahambing po natin ang three temptation stories. Ang binasa natin from Gospel of Mark chapter 1 verses 12 to 15. Sa Matthew's Gospel ay nasa chapter 4 naman po ito, verses 1 to 17. At kay St. Luke, nasa Luke chapter 4 verses 1 to 15. So, tingnan natin. Ano yung mga napansin nyo na, Father Deo at Father Edwin, tungkol dito, pag pinaghahambing natin itong tatlong temptation stories na to, ano ang striking para sa inyo? Yes, Bishop, Father Deo, yeah. yung estudyante mo kami, tsaka nag-aaral ako sa yung Mark isa sa mga parang mas original, no? Parang mas nauna, if I may say. Pero dito sa tatlong representation of the temptation of the desert, pinakamaikli yung kay Mark. In fact, the whole Gospel of Mark in general, di ba? Pinakamaikli din. 16 chapters only, yeah. So, he did not elaborate too much. Wala yung mga temptation na tatlo na presented by Matthew and Luke. And very basic at ito yung gospel natin sa Sunday. And then we expect a very short gospel because it's for Mark. Yes. Ikaw, Father Edwin, ano ang tumatawag pansin sa iyo? Pag pinaghahambing mo itong tatlong kwentong to? Yung
evident po yung kay Luke at saka kay Matthew, yung second temptation ni Matthew, inilagay sa pangatlo ni Luke. Oo. Tapos po, yung third temptation naman ni Matthew, ginawang second naman ni Luke, no? Kaya Mhm. parang nagpalit lang, pero it's the same temptation, no? Yeah. Yung second temptation na tinutukoy po ni Father Edwin ay yung sinabing throw yourself down from the temple and then command your angels to catch you, no? Yun ay makikita sa third part ni Luke, no? Tapos doon sa yun namang third part niya, which is yun ngang all the kingdoms of the earth, no? Uh, I will give to you if only you kneel down and worship me, ay magiging second part naman kay Saint Luke, no? So pinag-twist niya. And then another remarkable difference ay yung quotation, no? Si Father Deo natawa dito kasi ang galing-galing. Ano sabi mo, Father Deo? Bible scholar siya. Nagtetep na devil. Kino-quote pa yung Bible. Pa, sabi sa Bible, the angels will take good care of you, not a stone. Your foot will not be dashed on a stone. Parang nagbatuan nga sila ng quotation dito eh. And it's good that Jesus also knew his scriptures, obviously. Don't be don't be impressed when people always quote left and right, no? Baka naman we have to see. They might also be on the side of the tempter. Yes, oo. So, ang husay ng demonyo dito, no, na ano din siya, parang nagko-quote in full kaya magandang warning ito, no, na not all people who are knowledgeable in the scriptures are necessarily, God sent, no? They could be also used by the devil, no, to quote the scriptures because the devil himself is quoting from the sacred scriptures, ano po? At ako ang nakikita kong remarkable difference dito, isa yung kay Saint Luke kasi parang ang portrayal kay Jesus when he went to the desert was he was filled with the Holy Spirit. Kasi wala yung reference na yon. Sinabi lang that the Spirit drove Jesus to the desert. Ando doon din yun kay Matthew. Pero yung filled with the Holy Spirit, bukod tanging kay Luke mo lang mababasa. At saka doon sa dulo, Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, ang sabi niya. And yung biblical quotation, by the way, no, hindi gaanong tinapos ni Saint Luke kasi yung itong sagot ni Jesus doon sa temptation na if you're the Son of God, command these stones to turn into bread. Tapos sumagot si Jesus, ang sabi niya, one does not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God. At hindi kinumpleto kay St. Luke, sinabi lang, one does not live by bread alone. And that quotation is coming from the book of Deuteronomy chapter 8. Mas mahaba siya doon. At dito ang kinuot lang is the second part of verse 3. Ang buong verse 3 ganito ang sinasabi, He therefore let you be afflicted with hunger and then fed you with manna, a food unknown to you and your ancestors, so that you might know that it is not by bread alone that people live, but by all that comes forth from the mouth of the Lord. Tapos yung mga sagot, no, ni Jesus sa demonyo doon sa the temptation to kneel down and worship him so that he would be given the kingdom, meron ding pagkakaiba yung kay Juan, no? Ang sagot ni Jesus dito sa Gospel of Matthew ay you shall not put the Lord your God to the test. Yes. And galing din yun sa Deuteronomy chapter 6 verse 16, no? You shall yung kay Luke, iba yung quotation niya. You shall worship the Lord your God and him alone shall you serve. Ay galing naman yun sa Deuteronomy chapter 6 verse 13. So two different verses nang kinwote sa Deuteronomy chapter 6 itong sagot ni Jesus. So ito po ang
basic difference pag pinaghambing natin itong tatlong temptation stories. And we would suggest na minsan, I think I've mentioned this several times already, yung mga sumiserious na sa pag-aaral ng Biblia to sometimes download. Kung di man kayo makabili ng synoptic parallels na tabi-tabi si Matthew, Mark, and Luke, i-download na lang po ninyo. I-Google ninyo synoptic gospel parallels, and then you will get the three gospels na magkakatabi, and that gives you an idea how one is rewriting the other. Ang nagre-write sina Matthew and Luke, nire-write si Mark. Tapos si Matthew and Luke naman, ang kanilang common source ay isang parang composition, collection of sayings, nire-write din nila itong kanilang source. And it's a very interesting study, pinakamadaling paraan para magpakadalubhasa dito sa tatlong ebanghelyo. So yun lang po. Stay with us. And sa huling bahagi, as usual, we're going to acknowledge your text messages, prayer requests at comments sa YouTube and Facebook. We're going to end with a prayer and a blessing by Father Edwin Belay. Nasa huling yugto na po tayo ng ating kwentuhan dito sa Men of Light, and we'd like to thank you for communicating with us sa pamamagitan po ng inyong mga comments sa Facebook at sa YouTube, at gayon din po ng inyong mga prayer requests by text. At for now, we will start with some comments, Father Deo, at saka mga birthday celebrators, and then I'm going to give the summary and assignment and the prayer kay Father Edwin. Thank you po sa ating mga Facebook messages from February 5 to 12. Ating mga kaibigan, George Magtibay, thank you for the inspiring reflection today. We need to know the history of the various practices of our faith. These origins of our faith can help us understand why do we do things who are as a community. We learn lesson from the past, both good and even from the bad. Let us discern and cling to the aspects of our faith that are helpful for our spiritual journey. We pray today that more Solomon than the Pharisees, that we may be ready to have our paradigm shattered and hearts overhauled when God comes into our lives to break through. And salamat po sa magandang reflection ni George Pagtibay, kay Lina Kayong, Elizabeth Kuraming, and mga kaibigan natin si Lenny, mayroon din po si George Yap, and at ating mga friends from Men of Light, si Dora Lopez, nandito rin po. Ating pong mga comments from YouTube, it's a great deal to trust God in the statement, if you will it, meaning nothing is impossible with God. Maraming salamat po. This must be the reflection from the Jesus healing the leper. And then ang mga birthday celebrants po naman po natin from February 18 to 24, ang mga pari po from the Archdiocese of Pampanga, February 19, birthday po ni Father R. John de la Cruz. February 20, birthday po ni Father Eloy Dizon Jr. Congratulations po sa bagong songbook po ninyo na ipapalabas ngayong March 2 yata, no? And Father Erwin. And also, Father February 23, birthday po ni Father Louds Mangune. Ito po yung ating mga birthday celebrants, ating Facebook messages and YouTube. Maraming salamat, Father Deo. And now, a little bit of a summary and then an assignment. Pinag-usapan po natin dito sa episode na ito ang temptation story according to the Gospel of Mark. At nabanggit natin sa ating reflection na ang Kwaresma ay panahon ng pagsasanay ng kalooban at diwa para matutunan nating paglabanan ang mga maraming tukso sa buhay na kailangan nating harapin.
At sabi ko nga, si Satanas actually iniinsulto tayo dahil pinabababa niya yung ating dangal sa pagtukso sa atin, eh. Kasi ginagamit lang naman niya yung udyok na makahayop sa atin, yung pagnanasa at mga hilig, gano'n. Pero kung ibig nating mapaglabanan ang mga tukso, pagsubok ni Satanas, dalawang bagay ang ating napagnilayan dito sa episode na ito. Ang una ay unang layunin ng disyerto, ang maiugat ang ating buhay espiritual sa tipan, sa pakikipagtipan sa Diyos, 'no? Pakikisang puso at diwa sa Diyos, sa ngalan ni Kristo, sa pamamagitan ng ating pakikilahok sa buhay ng sambayanan ng mga alagad. At ang ikalawa naman na layunin ng disyerto na nakita natin ay ang paglilinaw ng direksyon at misyon. Hindi tayo madaling mapabagsak ng mga tukso kapag malinaw ang ating direksyon at misyon sa buhay. At ngayon, munting assignment na po. Sinabi po kasi ni Saint Mark, he was tempted by the devil, he was in the midst of beasts, nasa piling siya ng mga hayop, ngunit pinaglingkuran siya ng mga anghel. Magandang hamon para sa ating lahat, dahil alam naman natin maraming dumidemonyo sa atin, eh. Baka naman puwedeng this Lenten season, you can play the angel's role, na puwede tayong pumapil bilang anghel para suportahan lalong-lalo na yung nakikita nating natutuksong bumagsak sa bitag ng tukso ni Satanas. So can we play the angel's role, minister also to people who in their weakness are really tempted to fall into the trap of the evil one. At ngayon po magtatapos tayo sa panalangin na pamumunuan ni Father Edwin Belay at gayon din ng kanyang final blessing. Inaanyahan ko po kayo na ilagay natin ang ating mga sarili sa piling ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Lord, tuwing unang linggo ng Kwaresma, inaanyahan mo kami na samahan ka sa ilang. Doon ka dinala ng banal na Espiritu ng 40 araw. Mag-isa ka. May mga hayop at mga anghel na nag-aagawan sa iyong pagpapasya. Sinasabi po na ang disyerto o ilang ay hindi lamang lugar bagkus ay isang karanasan. Hindi ito isang kalagayan sa labas bagkus ay kalagayan ng kalooban, kalagayan ng kaluluwa. Madalas kaysa hindi, nakakailang pong mag-isa. Hindi kami mapalagay kapag nag-iisa. Hindi panatag, natatakot ang iba, nagugulumihanan ang marami. Umiiwas kami at naiilang sa aming sarili. Umaayaw kaming makita at makasama ang sarili. Ayaw namin ng disyerto. Baka matuklasan namin ang aming pagkahayop kahit malaanghel kami sa paningin ng iba. Bika nga ni Father Ponsato, in our desert, we take a closer look at things and people we would rather not see. We face situations we would rather avoid. And we answer difficult questions we would rather forget. In the desert, we see more, we see better. It is a place of revelation and revolution. Nakakaila nga po pag ganito, Lord. Iiwas nga po ang marami. Subalit paano naman ang misyon kung hindi namin naharapin ang aming sarili? Kung kami pagagapi sa aming mga kahayupan, kapag umiwas kami sa tulong ng mga anghel na pinapadala ninyo sa amin. Nilikha mo kami sa iyong larawan at bangis, Lord. Nilikha mo kami na malapit sa mga anghel, malayo sa mga hayop. A little less than a God, sabi nga sa Psalm 8. Nilikha mo ang tao, mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at walhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng bagay siya ang iyong pinamahalan. Ito kami.
Binibigyan mo kami ngayong Kwaresma ng mga sandata at kalasag upang magapi ang aming kahayupan. Ang panalangin, sakripisyo at kawang-gawa. Magaganap namin ang misyon kung sisikapin namin mapalakas ang aming sarili sa pamamagitan ng mga disiplinang ito. Nawa po ay mas maging mapanalangin kami, kausapin ka namin ng mas madalas. Magsikap kaming makapagsakripisyo sa aming pag-aayuno at abstinensya at makapagkawang-gawa sa kapwa namin na higit na nangangailangan. Pagkaloob mo po sa amin ang mga biyayang ito, Ama. Naming inihiling sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Maraming salamat, Father Edwin. At natutuwa ako na you really look good now, no? At na talagang hinihilom ka ng Panginoon para magpatuloy ang paglilingkod mo at pagpapahayag ng mabuting balita through Men of Light. Salamat po. Makasama din pala natin sa ating panalangin si Bishop Ted Bacani at saka si Bishop Jose Bantolo na kasalukuyan ay nasa ospital. At ipanalangin natin ang kanilang kagalingan. At maraming salamat din, Father Deo, sa episode na ito at napakaganda ng ating pagpapalitan ng mga kwento at ating mga karanasan. So, dito po nagtatapos itong episode na ito ng Men of Light. Ito po si Bishop Ambo David. Mula dito sa Diocese of Caloocan, nagpapasalamat hanggang sa muli. Pinapasama ko po sa panalangin natin for healing yung kasamahan po nating volunteer sa St. Joseph Chapel sa Clark. Madalas siya po yung commentator at saka siya yung nag-ayos ng aming sacristy, si Sister Edeline Gozon. Nagkaroon po siya ng aneurysm. She had a major surgery here. Nasa ICU pa rin po ng AUF Hospital. We pray for Edeline for her recovery and also pray for her family. Ito po si Father Deo Gala. Papasalamat. May our Lenten journey be accompanied by the Spirit and grace of fulfilling mission until Easter. Father Edwin Bilay po, magsimba po tayo.